Gusto ko lang ipapakita sa inyo guys kung paano natin to ikabit ang ating magnetic sensor sa ating contactor. Ito kasi ang contactor natin. Ang contactor natin guys ay, makikita natin guys, to 20 volts, no? 50 to 60 Hz. To 30 volts AC ang relay natin, no? So, tapos ito naman guys, ang voltage din nito ay to 40 volts AC or DC. Pwede niyang makarry. Kung makita natin dito, no? To 40 volts din ito. To 40 volts AC. Pwede rin sa DC. Tapos 500 milliampere ang kanyang maximum. So bali 0.5 ampere lang ito. Ito siya guys, dahil 0.5 lang ang ampere nito, wag natin i-direct na ikabit sa ating contactor. Kasi ang coil ng ating contactor guys, malaki kasi ang ampacity nito. Minsan umaabot ito ng 1 ampere, 0.6. Dapat dito natin ilagay sa ating relay bago sa contactor para hindi masira ang ating magnetic sensor or red switch sensor. Ito siya guys, ito siya. Known din ito na magnetic sensor. So kung paano natin to ikabit sa ating contactor, panoorin natin to guys. I-demonstrate ko sa inyo kung paano natin ikabit. Huwag natin i-direct na ikabit natin kaagad sa contactor dahil masisira ang ating sensor. Dapat dumaan muna tayo sa relay na 230 volts or 220 volts. Ang una nating ikabit guys, itong dulo ng ating magnetic sensor. Ikabit natin una ito sa power line. Ito kasi yung power line natin guys, no? Ang line 1 at saka line 2 ng ating power. Sa ating sensor, ang isa nito guys, ikabit natin sa line 1. Dito natin ikabit. Ikabit natin dito. Tapos higpitan natin. Kasi ang connection nito guys ay series. Ito namang isa, ikabit natin to sa A1 ng ating relay. Dito natin ikabit. Ang A2 ng ating relay, ikabit natin sa line 2 ng ating power supply. Bali ito siya guys, ikabit natin sa dito. Ito siya, ikabit natin sa line 2 ng ating power supply. Ang A2 ng ating relay, ikabit natin sa line 2 ng ating power supply. Dapat guys, nakapatay muna yung power supply natin bago natin i-wiring para hindi tayo makuryente. Ayan, okay na guys, no? Tapos itong contactor naman ang isunod natin. Ngayon guys, maglagay naman tayo ng para sa ating power supply sa ating contactor, no? So kailangan natin ng isang power supply papunta sa normally open ng ating relay para mag-hold sa ating contactor. So kailangan natin ilagay ito dito sa line 1. Tapos ito siya guys, ilagay natin to sa normally open. Lagay natin dito. Tapos ang isa naman dito sa contactor natin guys, ito siya, no? Itong wire na ito nakakabit kasi dito sa A1. Ilagay natin sa likod ng ating relay kung saan nakakabit yung normally open natin na wire. So bali gano'n natin. Tapos higpitan natin. Ito kasi yung normally open. Dapat hindi siya matanggal. So okay na, no? Mayroon na tayo ditong power supply. Kung nakikita natin, ito siya. Mayroon na tayo nito nakalagay dito sa ating relay, no? Itong black cable, normally open. Lusot naman dito sa kabila, nakalagay naman sa A1 ng ating contactor. Ang A2 naman ng ating contactor guys, ilagay natin dito. Ilagay natin dito. Pwede rin natin ilagay dito kasi ito kasi yung A2 ng ating contactor. Kung makikita natin, no? Dito kasi nakakabit at saka dito sa line 2 ng ating power supply. So dito na lang natin ikabit to. Ang A2 ng ating contactor, ikabit natin sa A2 ng ating relay. So pareho lang. So ganun lang kadali guys at ganun kasimple ang pagkabit. Ngayon kumuha tayo ng magnet guys. Ito kasi yung magnet natin, no? I-try natin kung gagana ba ang ating contactor. Ganun siguro natin guys para makita. Pag nakasend siya, pag bitawan natin, mamatay din. Try natin ulit. Ayan, o. Gumagana din siya. Basta sundan mo lang ang connection nun guys. Kumbaga ito yung wire natin sa sensor natin, o, dalawa. Itong brown at saka yung blue. Ang isa nito, ilagay natin sa power supply. Tapos papunta sa A1 ng ating relay or A2. Walang problema kasi AC voltage naman ito. Tapos ngayon, ang A1 naman or A2 ng ating relay, papunta ngayon sa line 2.
Ganun ang connection niya. Tapos maglagay naman tayo dito ng power supply papunta sa normally open ng ating relay para ma-activate natin ang ating contactor. Tapos lusot sa kabila sa normally open ng ating relay papunta sa A1 ng ating contactor. Ang A2 naman ng ating contactor guys, ilagay natin dito sa A2 rin ng ating relay sa power supply niya. Ganun lang kasimple at ganun kadali ang connection. Ngayon, pag i-try natin guys, no, makasense ang sensor natin, gagana ang ating contactor. Kung makikita natin, no. Huwag natin i-direct na ilagay dito guys, kasi ang ampacity ng coil ng ating contactor minsan malaki. Kasi ito 500 mA lang ito. Dapat dadaan sa relay. Pag dumaan sa relay, saka natin ibabato sa contactor. Yan ang proper na pag-connect sa ating magnetic sensor. Kung makikita natin guys, no, malayo pa lang nadidetect na niya. Sana guys, nakapagbigay ito ng konting kaalaman sa mga baguhan. Maraming salamat sa inyo guys. Hanggang sa muli.